Magandang umaga sa bawat isa. Si Elvis Presley ay masasabi natin na sagana sa lahat ng bagay dito sa mundo. Dahil siya ay kumikita sa pagitan ng 5 hanggang 6 na milyon kada taon at sinasabi na umabot ng $100 milyong ang kanyang kinita noong unang 2 taon ng kanyang kasikatan. Maraming mga sasakyan itong si Elvis Presley. Kung iisa-isahin ko dito ay kukulangin tayo sa oras. Hindi naman doon sa mga sasakyan niya. No? Meron siyang 3 jets, meron siyang 2 Cadillacs, meron siyang Rolls-Royce, meron siyang Lincoln Continental, at marami pang ibang mga sasakyan. Siya ay namatay sa edad na 42 noong August 16, 1977. Hindi ko siya naabutan ng live, no? Pero marami naman siguro sa atin dito. At ang unang findings ng kanyang kamatayan ay dahil sa heart attack. Ang ngunit sinasabi na ang dahilan daw ng kanyang kamatayan ay dahil sa sobrang paggamit niya ng droga. Sa makamundong pananaw, pwede nating sabihin na si Elvis Presley ay kahit kailan hindi nakakaranas ng kakulangan dito sa mundo. Marahil siya ay hindi nakaranas ng gutom at uhaw. Ngunit sa Kristiyanong pananaw, ang kanyang buhay ay miserable dahil sa iba nakatuon ang kanyang buhay. Dahil ang totoong mapalad na idinilkara ng Panginoon na makikita natin dito sa talata na ating titignan ngayong umaga ay ang mga taong gutom at uhaw. Hindi dahil sa pagkain, hindi dahil sa mga material na bagay dito sa mundo, ngunit sila ay gutom at uhaw sa katuwiran. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Mateo, Kabanata 5, mga talata 3 hanggang 12. Mateo chapter 5, verses 3 to 12. Basahin natin itong mga talatang ito. Ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon: Mapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis, sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nanggugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila ay kahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mapagpayapa, sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita. Tayo ay magpapatuloy dito sa serye na ating tinitignan patungkol dito sa Sermon on the Mount o sa Sermon sa Bundok ng ating Panginoong Jesus. Alam natin ang tema ng Mateo, ito ay ang kaharian ng Diyos. Sa kaharian na ito, ang naghahari ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. At itong nilalaman ng kanyang sermon dito ay ang kanyang mga utos bilang hari para sa mga kabilang sa kanyang kaharian. Nagsimula tayo dito sa tinatawag nating na mga mapalad o Beatitudes na kung saan ay inihahayag ng Panginoon ang mga katangian ng mga kabilang sa kanyang kaharian. Ito ay tinawag na mapalad, bagamat salungat sa sinasabing mapalad ng mundo, ito ay magandang saloobin para sa isang mananampalataya. Dahil ang mga katangian na binanggit dito ng Panginoon ay ang daan para sa tunay na kagalakan. Ang unang 3 na katangian na binanggit dito ng Panginoon ay tumutukoy doon sa pangangailangan ng tao. Kung nais ng tao na maging masaya sa kanyang espiritual na pakikipag-ugnayan sa Diyos, ay kinakailangan niya itong mga katangian na ito. Tinignan natin, una, ang pagiging dukha sa espiritu, ang ating kawalan ng kakayanan, ang ating kahinaan, ang ating bankruptcy pagdating sa mga espiritual na bagay. Pangalawa, ang taong nahapis. Ito ay hindi lamang tumutukoy doon sa uri ng kalungkutan na nararanasan ng tao kapag sila ay nawalan ng mahal sa buhay,
Kung sila ay may sakit, ito ay tumutukoy doon sa kalungkutan ng isang Kristiyano dahil sa kanyang kasalanan. At ito ay nagpapahiwatig na ang taong nahapis ay dapat lumapit sa Diyos para sa kaaliwan. Pangatlo ay ang isang taong nais maranasan ang pagliligtas ng Diyos ay kailangan magpakumbaba. Ito ay tumutukoy sa soberanong pamamahala ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. Siya ay maamong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang tatlong katangiang iyan ay tumutukoy sa pangangailangan ng tao upang matagpuan ang tunay na kagalakan. Ngayon ay titignan natin yung pang-apat na katangian na binanggit ng Panginoon dito na kung saan ay patungkol sa pagpuno ng Diyos sa isang Kristiyano ng kagalakan sa pamamagitan ng pagiging gutom at uhaw niya sa katuwiran. Ang lahat ng tao ay naghahanap ng kasiyahan dahil ang lahat ay nais maging masaya. Sino bang nais mabuhay ng habang buhay niya, siya ay malungkot? Iyan ang motibo sa likod ng kanilang mga gawa at motibasyon, ambisyon sa likod ng lahat ng pagsisikap at trabaho. Ang pagiging masaya. Ngunit ang malaking trahedya ng mundo, bagamat sila ay nagsisikap upang maging masaya, tila hindi nila ito nahanap. Ano ang problema? Dahil ang tao ay gutom at uhaw pagdating sa pagpapala. Yan ang ginagawa ng halos lahat ng tao. Inilalagay nila ang kaligayahan at pagpapala bilang kanilang nag-iisang nais sa buhay. Kaya hindi nila ito natatagpuan. Sinisikap nilang hanapin ang makapagpapasaya sa kanila. Ginagawa nila itong pangunahing layon sa kanilang buhay. Yan ay totoo. Maging sa mga mananampalataya, ginagawa nila itong pangunahing layon din sa buhay. Maraming mga Kristiyano ngayon na ginugugol ang kanilang buong buhay para hanapin ang kaligayahan at pagpapala. Ngunit hindi rin nila ito natatagpuan. Dahil kapag inuuna natin na hanapin ang kasiyahan bago ang katuwiran, tayo ay nalulugmok sa kalungkutan. Ang sabi nga dito ni James Montgomery Boyce sa kanyang commentary, we are not meant to hunger and thirst after experiences. We are not meant to hunger and thirst after blessedness. If we want to be truly happy and blessed, we must hunger and thirst after righteousness. We must not put blessedness or experience in the first place. Sa salita ng Diyos, itinuturo na upang makamit mo ang isang bagay, kailangan mo itong hanapin sa iba. Dito sinasabi ng Panginoon na ang kaligayahan at pagiging mapalad ay matatagpuan mo lamang. Hindi sa pamamagitan ng paghahanap na ikaw ay maging mapalad, ngunit sa pamamagitan ng paggagutom at pagkauhaw sa katuwiran. Sa Biblia ay tinuturo na mula sa simula hanggang sa huli na ang tunay na mga nakakatagpo ng kaligayahan o kagalakan ay ang mga taong naghahanap ng katuwiran. Ang sabi nga ng Salmi sa binasa natin kanina na ang mga nagugutom at nauuhaw ay umiiyak sa Panginoon. Sa kanilang pagkabalisa ay inililigtas sila ng Panginoon. Pinupuno sila ng Diyos ng mga mabubuting bagay. Ang sabi nga, sapagkat sa talata 9, sapagkat kanyang binibigyang kasiyahan ng nauuhaw at ang gutom na kaluluwa ay binubusog niya ng mabubuting bagay. Ganon din dito sa Isaiah 55 verses 1 to 3. Ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon, o lahat ng nauuhaw, pumarito kayo sa tubig at siyang walang salapi. Pumarito kayo, kayo'y bumili at kumain. Pumarito kayo, kayo'y bumili ng alak at gatas ng walang salapi at walang halaga. Ano't kayo'y gumugugol ng salapi sa hindi pagkain at ng inyong sahod na hindi nakakabusog. Pakinggan ninyo akong mabuti at kainin ninyo kung ano ang mabuti at malugod kayo sa katabaan. Ang inyong tainga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin, kayo'y makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Ngayon, tignan natin, ano bang ibig sabihin ng katuwiran na binanggit ng Panginoon
dito. Sa simpleng pakahulugan, pag tinignan nyo yung ibig sabihin ng katuwiran sa Biblia, ito ay katayuan ng pagiging matuwid. Ang sabi nga ni Jerry Bridges, biblically, it means perfect accord with God's law in every way. Thought, word, deed, and even motive. Ito ay sinabi ni Pablo sa Galatia 3 verse 10, sapagkat ang lahat ng umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Ang salitang lahat dyan na binanggit ni Pablo ay nangangahulugang walang pagbubukod, walang exception. Yan ang uri ng katwiran, na dapat kagutuman at kauhawan ng isang tao kung nais niyang magamit o makamit ang tunay na kaligayahan, siya kailangan niyang mamuhay ng ganap ayon sa batas ng Diyos. Ang salitang katuwiran dito ay hindi tama na ipaliwanag na tumutukoy lamang doon sa justification o sabihin natin pinawalang sala. Sapagkat ang konteksto ay nagsasabi ng higit pa doon. Kung titignan natin yung mga salitang mapalad dito na binanggit ng Panginoon, ay ito ay sinasabi niya doon sa mga nasa loob na ng kanyang kaharian. Ito ay sinasabi niya doon sa mga taong sumampalataya na sa Panginoong Jesus. Mayroon ng relasyon sa Diyos. Kaya ang katwiran na binanggit dito ay hindi lamang tumutukoy doon sa justification, kung hindi ito ay tumutukoy higit doon sa sanctification o sa pagpapakabanal ng isang Kristiyano. Ang ibig sabihin sa madaling salita, ang pagnanais mo para sa katuwiran, ang pagiging gutom at uhaw mo dito, ay nangangahulugan ng pagnanais na ikaw ay mapalaya ng lubusan, tuluyan sa kasalanan sa lahat ng anyo at manifestasyon nito. Dahil ang taong nagugutom at nauuhaw sa katwiran ay ang taong nakikita na ang kasalanan ay naghiwalay sa kanya, sa Diyos. Siya ay nananabik na makabalik sa orihinal na relasyon ng tao sa Diyos, katulad ng naranasan ng ating mga unang mga magulang na si Adan at Eva. Kaya wala tayong ibang pinapanabikan, kundi ang mapalaya hindi lamang sa kasalanan, kung hindi maging sa kapangyarihan nito. Maging sa ating mga sarili na makasalanan at sa kagustuhan nito na magkasala. Nananabik tayong mamuhay sa kabanalan araw-araw dahil ang sabi sa Hebreo 12 verse 14, kung wala ang kabanalan, walang sino mang makakakita sa Panginoon. Kaya ang mensahe na nais kong sabihin sa passage na ito na ay ang totoong mapalad ay nagnanais ng katuwiran sa makatuwid na pupuno ng kagalakan. So, ang totoong mapalad ay nagnanais ng katuwiran. Sa makatuwid, siya ay napupuno ng kagalakan. Ang pagnanais ng katuwiran ay imposible sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay likas na makasalanan at laging bigo sa pagsunod sa kautusan. Kaya ang tanong, paano maaabot ng tao ang pamantayan ng Diyos sa kanyang kautusan? Dahil malinaw sa Biblia, sa Roma 3 verse 20 na walang sino mang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ang sagot ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Siya ang kumatawan sa mga naligtas bilang pangalawang Adan sa pamamagitan ng kanyang perpektong pagsunod sa kautusan. Siya lamang ang bukod tanging nakaabot ng pamantayan ng Diyos sa kanyang kautusan. Ganap na natugunan ng Panginoong Jesus ang hinihingi ng batas ng Diyos sa atin. Ang kaparusahan nito at ang kaparusahan nito para sa kabiguan na sundin ang kautusan. Tayong tao, palpak tayong lagi sa pagsunod sa kautusan. Ngunit mayroong Diyos na nagkatawang tao na perpektong sumunod sa kautusan para sa kanyang mga tao. Bilang resulta, ang lahat ng sumampalataya sa Kanya bilang kanilang tagapagligtas o bilang tagapagligtas
ay pinawalang sala na. Ginastify na. Sa makatuwid, itinuturing ng Diyos bilang ganap na matuwid. Kaya dahil tayo ay united kay Kristo, tayo ay itinuturing na ng Diyos na ganap katulad ng Panginoong Jesus. Bagaman mayroon pa rin tayong natitirang mga kasalanan, tayo na ay matuwid sa harap ng Diyos, hindi dahil sa sarili nating katuwiran, kung hindi dahil sa katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung nalalaman natin ang ating mga sariling kasalanan at pagiging spiritual bankrupt sa harap ng Diyos, kung tayo ay nahapis dahil dito at namumuhay na may pagpapakumbaba, dahil dito, ang magiging resulta nito, tayo ay magiging uhaw, gutom dito sa katuwiran. Dalawang bagay lamang ang nais kong sabihin dito. Una ay nagnanais ng katwiran at pangalawa ay napupuno o nabubusog ng kagalakan. Unang bagay, nagnanais ng katwiran. Ang makaramdam ng uhaw at gutom, tanda ng isang taong buhay. Ang mga patay ay hindi nangangailangan ng pagkain, hindi na sila mauuhaw. Ngunit kung ang mga buhay ay hindi kakain o iinom, magdudulot ito sa kanila ng sakit o maaring humantong sa kamatayan. Ang taong gutom ay walang ibang nais, kundi sila ay makakain. Sabi nga, yung kaparehong, o sabi natin, magkatunog na salita, when someone is hungry, no, ang kasunod na salita niyan, he is angry. O hunger, anger. So, wala silang ibang gusto kundi makakain. Doon lamang nakafocus ang kanilang sarili upang mapunan ang kasalukuyang pangangailangan nila. Pangangailangan ng kanilang tiyan upang sila ay mabusog. Iyan ang kahulugan ng salitang gutom dito. Mayroon kang masidhing pagdanais na makakain. Karamihan sa atin na hindi pa nakakaranas ng gutom at uhaw na nagdadala ng panganib sa buhay. Iniisip natin na ang gutom at uhaw ay hindi nakakakain ng isa o dalawang magkasunod na meal. Halimbawa, tanghalian at gabihan. At kung mauhaw, kapag ikaw ay nabilad sa araw at ikaw ay naghihintay ng isang oras para makainom, yun ang uhaw sa atin. Ngunit ang gutom at uhaw na tinutukoy ng Panginoong Hesus dito sa talata na ito ay mas matindi pa doon. Ang orihinal na salita na ginamit dito ay nagpapahayag ng masidhing pagnanasa para sa isang bagay na kung wala ito, hindi siya mabubuhay. Ito ay kaparehong salitang ginamit noong ang Panginoong Hesus ay nag-ayuno sa Mateo 4. Siya ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi at siya ay naggutom. Kung paanong tayo ay nananabik na makakain, kung tayo ay gutom at uminom, kung tayo ay uhaw, ganoon din dapat ang ating pananabik sa katuwiran. Katulad ng sinabi sa awit 42 verses 1-2, kung paano nga usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos, ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa iyo, sa buhay na Diyos. Ang taong nakakaramdam ng espiritual na pagkagutom ay may tunay na pakiramdam ng kanyang sariling kahirapan sa espiritu. Ang kanyang nais ay katwiran. Siya ay naghahangad ng kabanalan sa kanyang buhay. Ito ay ebidensya. Kung ito ang iyong pakiramdam, ito ay ebidensya na ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay buhay. Espiritual. Sa espiritual. Dahil ang gutom ay nagmumula sa isang taong buhay, hindi sa patay. Pansinin natin na ang parehong gutom at uhaw dito ay nasa present tense. Ang ibig sabihin, ito ay tumatawag sa atin na hangarin ito araw-araw. Ito ang ating maging lifestyle o maging uri ng ating pamumuhay. Katulad ng pangangailangan natin sa pagkain, nagugutom tayo sa pagkain, uhaw tayo sa tubig, ganun din dapat dito sa katuwiran.
Kung kakain lang tayo ng isang beses sa isang linggo, hindi ito magiging sapat sa atin. O sabihin natin mabusog man tayo, ang ating katawan ay magugutom pa rin at maghahanap pa din ng pagkain. Hindi natin maaaring, ganun din sa ating espiritual na buhay. Tayo dapat ay patuloy na magutom at mauhaw dito sa katuwiran. Hindi man natin marating ang ganap na katuwiran sa buhay na ito, ngunit ang ating pag-asa sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, ito tayo ay Kanyang bubusugin ng tuluyan. Ang sabi nga dito sa Pahayag 7 verses 16 to 17, sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw man, ni hindi sila tatamaan ng araw o ng anumang makapagpapasong init, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng trono ay siyang magiging pastol nila. At sila'y papatnubayan patungo sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Darating ang araw na hindi ka na magugutom dito sa katuwiran na tinutukoy dito sapagkat ikaw pupunuin na ng lubusan, ng tuluyan ng Panginoon. Ngunit sa kasalukuyan, tayo ay tinatawag ng Panginoon dito na magsikap sa pagdanais ng katuwiran. Kaya mas magutom tayo sa katuwiran ng Diyos kaysa sa mga bagay dito sa mundo. Mas asamin natin ang tinapay ng buhay dahil ang sabi ng Panginoon sa Mateo 4 verse 4, nung pagkatapos niyang mag-ayuno, ang sabi nung tinukso siya ni Satanas, ang sabi niya, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang kayamanan at mga bagay sa mundo ay hindi magtatagal, ngunit ang katuwiran ay pangwalang hanggan. Ang kagandahan ng tao ay lumilipas, ngunit ang kabanalan ay hindi naglalako. Ang balabal ng katuwiran ay hindi naluluma. Kaya naisin mo itong katuwiran na nagliligtas mula sa kamatayan dahil itong katuwiran, ito ang katuwiran na iniibig ng Diyos. Ang sabi nga dito sa Kawikaan 15 verse 9, ang lakad ng masama sa Panginoon ay kasuklang-suklam, ngunit iniibig niya ang sumusunod sa katuwiran. Ngunit paano tayo magsisikap sa katuwiran? Kung titignan natin dito sa Sermon on the Mount, binanggit ng Panginoong Jesus ang katuwiran ng ilang beses. Pagkatapos ng talata na binasa natin, sumunod na binanggit ng Panginoon itong salitang katuwiran sa talata 10. Anong sabi ng Panginoon doon? Mapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran. Makikita natin na kung tayo ay nagsisikap sa katuwiran, may mga pag-uusig na darating. Sinasabi ng Panginoon dito na tayo ay magutom at mauuhaw sa uri ng buhay na magdudulot ng pag-uusig ng ibang tao sa atin. Ito rin ang sinabi ni Pablo sa 2 Timoteo chapter 3 verse 12, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Ngunit ang pag-uusig na dinaranas ng isang mananampalataya ay magandang bagay. Dahil ito ay tinawag ng Panginoon na mapalad. Sunod dito ay makikita natin sa talata 20. Yung salitang katuwiran ulit. Ang sabi doon, malibang humigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga fariseyo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Paano nila maihigitan yung katuwiran nitong mga fariseyo, nitong mga eskriba? Yung mga sumunod na sinabi ng Panginoon dito, yun yung paraan para mahigitan ang kanilang katuwiran. Dito sa mga talata 21 hanggang 26, hindi lamang sinabi ng Panginoon na huwag kang papatay, ngunit huwag kang mapupuot sa iyong kapatid, kundi hanapin mo ang kapayapaan. Sa mga talata 27 hanggang 30, hindi lamang inutos na huwag kang mangalunya, ngunit higit, huwag kang titingin sa iyong kapwa ng may pagnanasa. Sa mga talata 31 hanggang 32, hindi kinundina ng Panginoon ang divorce dahil lamang may kasulatan ng paghihiwalay, ngunit sinabi niya dito na may malibang sa pagkakasalang pakikiapid ay tuparin ninyo ang inyong tipan
sa inyong mga asawa. Tuparin natin ang ating tipan sa ating mga asawa. Asawa na pala ako, no? Dito sa mga talata, 33 hanggang 37, hindi lamang dapat nating tuparin ang ating mga panata kung hindi higit pa. Dapat tayo maging uri ng mga tao na hindi kailangang manumpa upang paniwalaan lamang. Pag dito sa verses 38 to 42, hindi lamang dapat nating gantihan ang ating kapwa, ngunit higit pa, ibaling natin ang ating mga pisngi at gawan ng mabuti ang masama. Dito sa verses 43 to 48, hindi lamang dapat natin mahalin ang ating kapwa, ngunit higit pa, dapat din nating mahalin ang ating mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa atin. Dito sa chapter 6 verse 1, muling binanggit yung salitang katuwiran. Ang sabi dito, mag-ingat kayo na wag ninyong gawin ang inyong mga kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila. Sinasabi dito ay ang pagsisikap natin sa katuwiran ay hindi kailangan makita ng iba, kundi ng Diyos lamang. Muli ay makikita natin ang salitang katuwiran dito sa verse 33 ng chapter 6 ng Mateo. Ang sabi dito, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Dito ay nagsasabi na kung uunahin mo ang paghahanap sa kaharian at katuwiran ng Diyos, ibig sabihin na ikaw ay nananabik sa pamamahala ng Diyos sa iyong buhay, ay ibibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Kasama din sa pagsisikap sa katuwiran ay ang mga mapalad na binanggit ng Panginoon dito sa mga talata 7 hanggang 9. Ang maging mahabagin sa kapwa, ang pagkakaroon ng malinis na puso sa harap ng Diyos, at ang maging mapagpayapa. Ito ang mga bagay na kailangan nating pagsikapan. In short, sinasabi dito, ikaw ay mamuhay sa kabanalan. Ikaw ay mabuhay sa katuwiran. Ikaw ay mamuhay ng katulad ng paglakad ng Panginoong Hesukristo nung siya ay nandito sa lupa. Ang sabi nga dito sa 1 John 2 verse 6, ang nagsasabing siya ay nananatili sa Kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng Kanyang paglakad. Sa ating sariling kalakasan, ito ay imposible. Ngunit ang magandang balita ay maaari tayong lumapit at humingi kay Kristo, na kung saan ay nagsabi sa John 6 verse 35, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin na hindi magugutom, at ang sumasampalataya ay sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Hindi natin kailangan gumawa upang maging matuwid sa harap ng Diyos. Ang tanging requirement na hinihingi sa atin ay yung sinabi ng Panginoon dito. Ikaw ay magutom at mauhaw sa katuwiran. Mayroon kang masidhing pananabik dito. Alam niyo po, ang greatest famine na naitala sa history ay sinabi nilang ay ang Great Leap Forward dun sa China. So yung Great Leap Forward. Kaya ito tinawag na greatest famine dahil sa dami ng namatay dito. Dahil sa gutom, dahil sa pagpapahirap, dahil sa persahang pagtatrabaho, at pagpapakamatay dahil sa depresyon. Tinatayang 30 hanggang 45 milyon na tao ang namatay sa famine na ito. Kapag may famine, unang naiisip natin ay mayroong taggutom dahil sa matinding kakulangan sa pagkain. Ang mga tao ay mayroong masidhing pananabik na magsikap para makakain. Naalala ko dati doon sa kwento, nung nangyari yung Mount Pinatubo sa amin, sa Zambales, may yung mga building doon, yung mga structure na tabunan ng lupa, buhangin. At may mga natira doon sa loob ng mga tao. Hindi ko alam kung ano yung kanilang, ng ilang araw, no? Hindi ko alam kung ano yung kanilang hirap na dinanas doon. Maaaring, ang ginawa nila, ilagsikap sila na makalabas, tanggalin yung mga harang, pero wala silang nagawa.
Ang nangyari, may mga papel doon. Yun ang kanilang kinakain. Yun ang nagpuno sa kanilang mga gutom. Ang mga taong mayroong masidhing pananabik na magsikap para makakain, yan ang requirement na inihingi ng Panginoon dito sa kanyang katuwiran. Magkaroon ka ng masidhing pagnanais dito. Maraming tao ngayon na hindi nakakaranas ng gutom at uhaw ng katulad sa panahon ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo nung sabihin niya ito. Sa panahon natin ngayon, sagana tayo sa pagkain at tubig. Kaya hindi natin masyadong makita yung urgency na sinasabi ng Panginoon dito. Tanging ang makakaramdam lamang ng urgency na magsikap ay ang mga taong nakakaramdam ng gutom at uhaw. Yan tanong dito, ikaw ba ay gutom at uhaw sa katuwiran? Nagpapatuloy ka ba sa kabanalan? O kontento ka na sa paunti-unting katuwiran lamang? Paano mo malalaman na ikaw ay gutom at uhaw sa katuwiran? Una, itignan mo kung nasa iyo ang banal na espiritu. Dahil siya lamang ang makapagbibigay sa iyo ng appetite na ito. Ngayon, kung wala kang appetite sa katuwiran, usisain mo ang iyong sarili. Ikaw ba talaga ay na kay Kristo? Kung matagpuan mo ang iyong sarili na walang gana sa pagsisikap sa katuwiran, ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan at manampalataya sa Panginoong Hesukristo na siyang nagbibigay ng iyong uhaw at gutom dito. Paano ka mauuhaw? Paano masasabing ikaw ay uhaw at gutom sa katuwiran? Mayroon ka bang pagnanais sa salita ng Diyos? At sundin ito sa iyong buhay. Katulad din sinabi sa awit 119 verse 11, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Mas iniibig mo ba ang mga bagay ng Diyos at kinasusuklaman ang mga bagay na kinamumuhian niya? Katulad ng sinabi ng awit sa awit 45 verses 6 to 7, ang iyong banal na trono ay magpakailanman, ang iyong setro ng kaharian ay setro ng katarungan. Iyong iniibig ang katuwiran at kinasusuklaman ang kasamaan. Mayroon ka bang lumalagong pagnanais na isagawa ang kalooban ng Diyos? Katulad ng sinabi ng Panginoong Jesus sa John 4 verse 34, ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Ikaw ba ay uhaw? Ikaw ba ay gutom? Dito sa katuwiran, sa kabanalan, sa pagmamahal sa iyong kapatid, sa pagmamahal sa iyong kaaway. Ikaw ba ay gutom at uhaw na gawin ang kalooban ng Diyos? Sabi ni Martin Luther, what is required is a hunger and thirst for righteousness that can never be curbed or stopped or sated. One that looks for nothing and cares for nothing except the accomplishment and maintenance of the right, despising everything that hinders this end. I-despise mo ang lahat just to eat, just to hunger and thirst for this righteousness. Ikaw ba ay gutom? Ikaw ba ay uhaw? Yan ang requirement. Yan ang hinihingi sa atin. Ikaw ay magutom at mauhaw dito sa katuwiran. Pangalawang bagay dito ay nabubusog ng kasiyahan. Ang pangako ng Panginoon sa mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sila ay bubusugin. Ibig sabihin ng Panginoon ay magbibigay ng higit upang ikaw ay mabusog. Katulad ito nung pinakain ng Panginoong Jesus ang 5,000 sa Mateo 14 sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Ang sabi sa talata 20, kumain silang lahat at nabusog. Kinuha nila ang mga lumabis na pinagputol-putol na tinapay at napuno ang 12 kaing. Yan ang sinabi sa Matthew 6 verse 33, kung babalikan natin, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo.
Sinasabi dito na kung tayo ay nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, hindi tayo tumitingin sa ating sariling sisidlan. Tayo ay tumitingin sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng ating o ng lahat ng mga mabubuting bagay at lahat ng ating pangangailangan. Ang isang tao na nagdanais na maluwalhati at makilala ang Diyos ay ang laging nakakatagpo ng kanyang tunay na kailangan. Kaya kailangan nating magkaroon ng saloobin ng katulad kay Asaph sa awit 73. Si Spurgeon ay nag-comment dito nung kinot niya ito. Ang sabi sa mga talata 25 verse 26, anong meron sa langit kundi ikaw? At liban sa iyo ay wala akong ibang ninanasa sa lupa. Iyon daw ay pagkagutom at pagkauhaw. Ang aking laman at ang aking puso ay maaaring manghina, ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Yun daw yung kabusugan. Ito'y lubos na kabusugan. Kaya walang dahilan na hindi mapunan ng iyong kagutuman sa katuwiran dahil ang lahat ng ating pangangailangan ay sagana sa Panginoong Hesukristo. Siya na nagsabi na siya ang tinapay ng buhay, ay nagsabi na bubusugin niya ang iyong gutom at uhaw. Kaya ang tanong, bakit mo ito inahanap sa iba? Si Hesukristo lamang ang makapagpupuno sa iyong gutom at uhaw. Kaya hanapin natin ito sa Kanya. Ngunit saan tayo binubusog ng Panginoon? Kapag tayo ay uhaw at gutom sa katuwiran, tayo ay binubusog ng katuwiran. At ang resulta ay nasisiyahan ang ating buhay. Mayroong kagalakan. Ang sabi sa awit 17 verse 15, tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong muka sa katuwiran. Kapag ako'y gumising, aking mamamasdan ang iyong anyo at masisiyahan. Ang kasiyahan na ito hindi manggagaling sa atin dahil laging may kulang sa atin. Ang kasiyahan na ito ay nanggagaling sa Panginoon. Hindi ba kapag tayo ay nagkikrave sa isang pagkain at napunan yung cravings natin, tayo ay busog at kontento. Ngunit ito ay pansamantala lamang. Dahil mamaya, gutom ka ulit at kakain ka ulit. Pareho lang dito sa katwiran. Habang tayo ay nandito sa mundo, lagi tayong makakaramdam ng uhaw at gutom. Kaya kumain at uminom ka. Sa katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Ang mga ito ay laging handa para sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Tulad ng sinabi sa hymn na sinulat ni Bernard of Clairvaux, ay mamaya awitin natin yan. We taste Thee, O Thou living bread, and long to feast upon Thee still. We drink of Thee, the fountainhead, and thirst our souls from Thee to fill. Kaya kapag dapat tayong magutom at mauhaw sa mga bagay na ipinagkakaloob, ibinibigay lamang ni Kristo, dahil doon lamang natin matatagpuan ang tunay na kabusugan at kasiyahan. Noong ang alibugang anak ay umalis sa kanyang tahanan, o sa kanilang tahanan, umaasa siya na makakatagpo ng tunay na kaligayahan. Ang nais niya kasi ay lumaya doon sa puder ng kanyang ama. Dahil nais niyang maging masaya. Ngunit para sa kanya, ang kasiyahan ay pagkakaroon ng pera, damit, pagkain, kaibigan, kung anong mga bagay dito sa mundo. Ngunit sa kapagkabila nito, ang natagpuan niya ay kahirapan, kagutuman, at kalungkutan. Nung siya ay nagutom, ay lumingon siya saan? Sa pagkain ng mga baboy. Nung oras lang na siya ay nakaramdam ng masidhing kagutuman, sa kanya naalala ang kanyang ama. May masidhi ka bang kagutuman sa katuwiran? May masidhi ka bang kauhawan dito?
dito nakita natin na sa kanyang ama ay natagpuan niya. Ang akala niya makukuha niya sa mundo. Siya ay binihisan, pinakain, winelcome at nagalak sa kanyang pagbabalik. Nakakalungkot na marami mga tao, maging mga mananampalataya, naghahanap ng kasiyahan sa mga bagay na hindi naman nila talaga matatagpuan. Kung ikaw ito, kung ikaw ay wala pang pananampalataya kay Kristo mo lang hanapin ang tinapay ng buhay at tubig na makapagpapapawi ng iyong uhaw. Tulad ng sinabi ng Panginoong Jesus sa babaeng Samaritana, sa John 4 verses 13 to 14, sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal na tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Kung wala ka pa kay Kristo, ikaw ay manampalataya sa Kanya. Ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan. Dahil sa Kanya mo lamang matatagpuan ang tunay na kasiyahan na iyong hinahanap sa iyong buhay. Hindi dito sa mundo. Hanapin mo ito sa mundo, mapapagod ka lang. Hanapin mo ito sa mundo, magiging hopeless ang iyong buhay. Kung nais mo makita ang tunay na kasiyahan, ang tunay na kabusugan ng iyong tunay na kagutuman, ikaw ay lumapit sa Panginoong Hesukristo. Manampalataya sa Kanya at pagsisi sa iyong mga kasalanan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa paalala ng iyong mga salita sa amin. Patungkol po dito sa nais niyong naisin namin na kami ay maging uhaw at gutom sa katuwiran. Sapagkat sa katuwiran na ito, dito lamang namin makikita o matatagpuan ang tunay na kasiyahan o kakontentuhan sa buhay. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami bilang inyong mga anak. Gumawa po kayo sa aming mga puso ng masidhing pananabik, masidhing pagnanais na magutom at mauhaw dito sa katuwiran na ito. Patawarin niyo po kami, Panginoon, dahil madalas hindi namin nakikita yung urgency sa paggawa nito. Ngunit salamat po dahil kayo ay mabiyaya sa amin. Dahil patuloy niyo itong inilalagay sa aming puso. Dahil kami ay inyong mga anak. Kami ay mayroong relasyon sa aming Panginoong Hesukristo. Idinadalangin din namin, O Diyos, yung mga kaibigan namin na nandito na walang relasyon sa inyo. Maging bata o matanda, ikayo ang siyang kumilos sa kanilang mga puso. Makita nila, Panginoon, yung katotohanan na hindi sila uhaw at gutom dito sa katuwiran na ito. At nawa, naisin nila ito, Panginoon. Makita nila, O Diyos, na ito lamang yung daan para sa kasiyahan na kanilang hinahanap, hinahabol dito sa mundo. Makita nila na sila ay makasalanan at si Kristo lamang ang natatanging solusyon doon sa kanilang mga kasalanan. Nawa, Panginoon, sa inyong biyaya at habag, sila ay manampalataya sa aming Panginoong Hesus. Sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. At nawa, sa inyong kalooban, ang araw na ito ay maging araw ng kanilang kaligtasan. Walwalhati po kayo, O Diyos, sa inyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.